Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nakitang muli ng lahat ang inakala nilang tuluyan ng nawala na ultimate technique ng Nine Heaven's Sword technique, at mula dito ay nagpaulan ito ng mga sinag ng Nine Beams of Sword Energy. Ang Yun-Yung Cult's Black Shadow Corps ay isang grupo ng mga assassin na sinanay para wasakin ang siyam na Great Sects, ngunit walang awa lamang silang tinalo ng ating bida na si Yonjuka. At kahit pa ang Black Shadow Captain at ang isa sa 12 Demonic Warriors, na si Saduyang ay tumakas na din. Sabi nito na dahil sa ang Grand Demon General ay tumakas na dito, ay siguro naman ay ayos lamang kung nanaisin din niya na umalis na lang dito at gawin ang kaparehas nitong ginawa. Ang iba naman nitong mga kasamahan na mga assassin ay nagsipagtakas din sa iba't ibang mga direksyon, para lamang mailigtas ng mga ito ang kani-kanilang mga sarili. Ang Grand Demon General na kilalang kilala bilang ang pinakamalakas sa cult, siya na inakalang walang kahit na sino ang maaring tapatan siya sa Jiangho, ay mabilis na tumakas sa lugar ng may labis na pagkabigla. Bukod pa doon ay ang taong ipinahiya siya, ay wala man lamang sa isa sa world's 10 strongest martial masters, ngunit isa lamang hamak na binatilyo. Sa kabilang banda naman ay nilunok na lang ng ating bida ang kanyang nararamdamang galit, kahit pa nais pa sana nitong habulin ang mga Black Assassins dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang mga kapatid sa bandido, at ang mga ito ay nagtamo ng mga malulubhang pinsala hindi gaya ng kanyang inaasahan, at ang bigyang pansin ang kalagayan ng mga ito ang kanyang naging pinaka-prioridad. Matapos ay sinabihan naman siya ng kanilang pinuno na masaya ito dahil sa nakasama nilang muli ang ating bida, ngunit malungkot naman na sinabi nito na dapat ay mas mabilis pa siya sa pagtungo sa kanilang kinaroroonan, ngunit sinabihan naman siya ng kanilang pinuno na ayos lamang ito, at lahat sila ay muntik ng mamatay at ito ay dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Sa nangyari ay sinisi ng ating bida ang kanyang sarili dahil sa hindi nito pagdating kaagad ng mas mabilis. Hindi ito nakatanggap ng kahit na anong pagmamahal sa kanyang pamilya magmula ng kanyang kabataan. Ang tangi lamang niyang natanggap ay ang pang-aabuso at pananakot, at ang hirap na dinanas nito noon ay hindi man lamang nito maimulat ng maayos ang kanyang mga mata, at para sa kanya na tiniis ang lahat ng ito, ang 5x10 heroes, ay ang mas mahalaga kesa sa kung sino pa man dahil sa tumayo ang mga ito sa kanyang tabi. Dahil sa hindi nito nagawang maprotektahan ng tuluyan ang kanyang mga kasama sa unang pagkakataon, ay nag-umpisa itong gustuhin na protektahan ang kanyang mga kapatid sa bandido anuman ang mangyari. Sa kabilang banda naman ay habang sugatan ang pinuno ng Merchant Union ay tinanong niya ang kanyang anak na kung makakaya na nitong matulungan siya na makatayo, dahil sa nais niyang magpasalamat sa mga bayani na nagligtas sa kanila. Ngunit hindi naman siya sinang-ayunan ng kanyang anak at sinabi na kailangan na muna niyang may pagamot dahil sa pinsala na kanyang natamo. Ngunit sabi naman ng kanyang ama na noong tinalikuran niya ang ibang mga mandirigma ng Merchant Union at tumakas, ay tanggap na nito sa kanyang sarili na handa na siyang ibigay ang kanyang buhay kung kinakailangan, at sinabi nito na ayos lamang siya at inutusan na tawagin niya ang mga ito para sa kanya. Nang makalapit ang grupo ng ating bida, ay sinabi nito sa kanila na hindi nito alam kung papaano niya maipapabatid ang kanyang pasasalamat. Dagdag nito na ang kanilang buong Merchant Union ay pinapasalamatan sila at maging ang kanyang anak na babae ay ganun din dahil sa nagawa nilang mailayo ito sa kapahamakan. Sabi pa nito na alam niya na ang nangyaring pagkakautang nilang ito ay hindi matutumbasan pa kahit ng libo-libong mga ginto. Ngunit ipinapangako niya na ang Soyo Merchant Union ay bibigyan sila ng pabuya ng higit pa sa kanilang magagawang maibigay, at kahit na tinulungan na nila sila ng higit pa sa kanilang inaasahan, ay nais sana nitong humingi pa ng isa pang pabor, sabi nito na kung maari ba nilang protektahan ang natitira sa kanyang mga tauhan hanggang sa makarating ang mga ito sa kanilang pupuntahan ng ligtas. Matapos na masabi ng kanilang pinuno ang huli nitong kahilingan ay agad naman itong binawian ng buhay dahil sa natamo nitong pinsala mula sa Grand Demon General, kaya naman ay napagpasyahan ng 5x heroes na tupadin na lang ang kanyang kahilingan sa kanila. Ito ay hindi lamang dahil sa ang destinasyon ng Merchant Union ay kaparehas lamang din ng sa kanila, ngunit dahil ito sa ang 5x10 heroes ay naghihirap sa kanilang mga natamong pinsala at kailangan din na magamot. Subalit, mayroon pang ibang rason na walang kung sino ang naglalakas ng loob na pag-usapan ito, kaya naman ay nag-umpisa na silang maglakbay ng magkakasama.
Habang nagpapatuloy naman ang mga ito sa kanilang ginagawang paglalakbay, ay bumulong naman sa kanilang pinuno si Yanggak at tinatanong na kung magpapatuloy pa sila sa kanilang paglalakad. Dahil ang daang ito ay patungo sa Palgang Mountain, ang teritoryo ng Red Sun Stronghold, ngunit sinabihan naman siya dito ng kanilang pinuno na wala naman na silang iba pa na mapagpipilian, ngunit sabi naman dito ni Yanggak na kailangan nilang iwasan ang Red Sun Stronghold, dahil sa ito ay kinikilalang kuta kahit pa ng Green Forest, at hindi maganda ang mangyayari kung sakaling makita nila ang mga ito bago pa maganap ang Grand Summit. Tinanong naman siya ng kanilang pinuno na kung ang nais ba nitong mangyari ay ang sabihin sa mga Merchant Union na hindi sila maaring tumawid sa lugar na ito dahil sa parte sila ng Green Forest, at ang lokasyon para sa gaganapin na Grand Summit ay sigurado siya na nasa kabilang bundok lamang. Kaya naman ay sinabi nito kay Yanggak na wala na itong dapat pang alalahanin, dahil hindi naman maghahabol ang Red Sun Stronghold sa mga Merchant Union na walang mga karwahe, at masyado itong nag-iisip ng mga hindi naman dapat, sa isip naman ni Yanggak na nakakaramdam siya ng hindi maganda sa bagay na ito. Sa kabilang banda naman sa isang lugar sa kabundukan, ay may hinawakan na kung ano ang 100-head demonic king, na nagresulta sa pagkakabukas ng isang lihim na pintuan. Nang bigla naman na may nagtanong sa kanya at sinabi nito na mukha yatang mas matagal itong nakabalik hindi gaya ng kanilang inaasahan, at mas matagal pa matapos niyang maging ang 100-head demonic king, at tingin ba nito na hindi ito nagmumukhang bastos sa kanya. Sa nangyari ay agad naman na humingi ito ng paumanhin, at sinabi na mayroong hindi inaasahang aberya ang naganap sa kanyang misyon. Sabi naman nito na maging maingat ito sa susunod, dahil sa hindi araw-araw na nagaganap ang pagsasama-sama sa iisang lugar ng 100-head demonic kings ng sect, at sa tingin nito na matuto na ito ng kagandahang loob para hindi makalaban ang mga ito, sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na naiintindihan niya. Matapos ay tinanong naman siya nito na kung nakuha ba niya ng ligtas ang 8-bit bell, sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na kahit na ganun ay medyo nahirapan pa din siya na makuha ito, ngunit nadala naman niya ito ng ligtas nang hindi ito nagagawang masira. Sabi naman ng isa na sa pamamagitan nito, ay mayroon na silang 7 piraso ng 8-bit bell sa ngayon, dahil dito ay binati niya ito para sa magandang resulta ng trabaho nito, at ang kanilang sect ay maaring muling magkaroon ng mas malalakas pa na puwersa. Sabi naman ng isa na dahil sa ang lahat ay inaprobahan na ito, ang pinuno ng Starstream sect bilang ang susunod na kandidato bilang ang 100-head demonic king, at ngayon ay mayroon na silang 700-head demonic king sa kanilang sect, ngunit bigla naman na kinontra ito ng isa na kung kailangan pa ba nila na magkaroon pa ng ika-700-head demonic king, dahil sa tingin niya na ayos lamang kahit 6 lamang sila. Sabi ng isa na ibinigay na din niya ang kanyang pag-aprobo dito, ngunit matapos na mapag-isipan ang patungkol sa sect leader spirit calling ritual para sa 1,000-head demon lord, ay sa pakiramdam niya na isang pagsasayang lamang ang paggamit ng isa sa mga 8-bit bell, kahit pa nakuha na nila ang 7 sa mga ito at kailangan pa nila na hanapin pa ang 3 pang natitira, at kapag ginamit nila ang isa dito, ay muli silang babalik sa paghahanap sa 4 na piraso nito ulit. Sa nangyari ay napatanong naman ang isa nilang kasama na kung anong mayroon sa kanila ngayon, dahil sa nagbigay na sila ng mga pag-aproba patungkol dito, sinagot naman siya na isa nilang kasama na nagbibiro lamang ang mga ito, at huwag na niyang ikabahala ito, dahil sa ang desisyon ay nasa kanilang Grand Sect Leader kung gagawa pa ba sila ng pang 700-head demonic king. Dagdag nito na dahil sa hindi pa alam kung nasaan nagpunta ang kanilang sect leader, ay walang dahilan para sa kanila na madaliin ang spirit calling ritual ng 1,000-head demon lord, at kapag nagawa na ang pang 700-head demonic king, ay gagamitin nila ang natitira pang mga 8-bit bell upang gumawa pa ng 10-head demon soldiers, at kung mangyari iyon, ay sila, ang Dark Spectral Sect, ay ilalantad na ang kanilang mga sarili muli sa martial world. Sabi pa nito na pinili nila ang ganitong tamang oras, ayon sa sinabi ng kanilang sect leader, upang magawa nilang masakop muli ang martial world kapag ang 700-head demonic ay nagsama-sama ng muli. Subalit sabi naman ng isa na hindi niya masasabi na kung magiging simple ang lahat gaya ng kanilang nakaplano, dahil sa nawala ang halos kalahati ng kanyang Dark Squad sa kanyang misyon. Hindi lamang iyon, dahil ang kanilang kalaban ay isang misteryosong binata lamang, at kahit na ang Dark Squad leader,
siya na isang 10-head demon soldier, ay hindi nagawang makaligtas sa isang pag-atake sa kanya. Kahit na tinatawag niya ang kanyang sarili bilang isang shaman, kampante siya na walang kahit na sino ang makakayang manalo sa kanya kahit pa sino ang kanyang labanan. Ngunit ang bastardong ito ay may malahalimaw na lakas upang makawala sa kanyang Shadow Sylum Soul Snatching demonic art nang gamit lamang ang kanyang sariling lakas. Hindi naman makapaniwala dito ang isa at tinatanong siya na kung anong kalokohan ang pinagsasasabi nito, bukod kung isa ito sa 10 strongest experts. Ngunit walang dahilan upang ang isang 100-head demonic king ay magagawang matalo ng isang iyon. Sabi nito na kahit pa ganoon ay nagmadali siyang umalis sa lugar dahil sa kung gaano kaimportante na makuha ang relic na ito, at sa totoo lamang ay hindi nito alam kung makakaya ba niya na matalo ito kahit pa nagtagal siya doon at lumaban hanggang sa dulo. Sabi pa nito na ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng martial art na kagaya noon, nagpabalibaliktad ito sa himpapawid ng 9 na beses, at ang kanyang sword shi ay bumuhos mula sa kalangitan na parang mga kulog. At hindi nila papaniwalaan kahit pa sabihin niya ito sa kanilang lahat. Nagulat naman dito ang isa at kinukumpirma kung totoo ba ang sinasabi nito, dahil kung ito ay ang 9 sword shi, ay mukhang alam niya kung ano ang teknik na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Mount Bagong naman, ay may kung sino ang nagtatanong na kung anong lakas ng loob ng mga ito na magdahan-dahan na tumawid sa Mount Bagong na parang mga grupo ng mga daga, at ang mga puso ng mga ito ay mukhang nababalot ng katapangan. Dagdag pa ng pinuno ng Red Sand Hideout, Piercing Heaven's Blood Axe, na si Hyuk Lion Hu, na mukhang hindi pa alam ng mga ito na ang namumuno sa Mount Bagong ay ang Red Sand Hideout ng Bandit Union, at kung nais ng mga ito na manatiling buhay habang tumatawid sa lugar na ito, ay kailangan nilang magbayad ng 200 liyang kada tao. Sumagot naman dito ang kanilang pinuno at sinabi na ang 200 liyang ay masyadong napakamahal, dahil sa isip-isip naman ito ay tanging 20 liyang lamang ang kanilang sinisingil sa mga merchant union. Nagsalita naman dito si Yang Gak sa kanilang pinuno na naisip na nito na isang kalokohan na hindi nila haharangean ang isang merchant union na walang karwahe. At sinabi na nito na ang Red Sand Hideout ay kilalang-kilala sa kanilang teritoryo. Dagdag pa nito na hindi niya alam kung bakit niya naisipan pa na tulungan ang Merchant Union Group nang wala namang magandang may dudulot sa kanila. Ang Bandit Union Tournament ay mag-uumpisa na at ngayon ay nasa hindi sila magandang kalagayan, at tinanong nito ang kanilang pinuno na kung hindi ba na parang iniskortan nila ang grupo ng mga Merchant Union. Nang bigla naman na sumagot dito ang babae at sinabi na hindi nila makakaya na magbayad ng ganun kalaking kabayaran, dahil gaya nga ng kanyang nakikita, ay sinalakay na sila ng kung sino kaya naman ay wala ng kahit na ano pa ang natitira sa kanila. Sabi naman dito ng pinuno ng Red Sand Hideout na ganito pala ang kanilang kalagayan ngayon, na sinang-ayunan naman ng babae. Sabi pa nito na bilang mga bayani ng Red Sand Hideout na kung may mabuting puso ang mga ito ay nais nila na payagan na ng mga ito na makatawid sila sa lugar na ito. Ngunit sinabi naman niya sa babae na sa kasamaang palad, ay maging siya ay walang-wala din sa ngayon, at dahil sa may malaking okasyon ang gaganapin sa Bandit Union, ay kailangan niyang mang-alap para sa kanilang emergency fund, kaya naman ay ibigay na lang ng mga ito ang kahit na ano na may halaga at maari na silang makatawid sa lugar na ito. Ngunit mariin naman na sinabi dito ng babae na totoong napagnakawan na sila kaya naman ay wala silang kahit na anong pag-aari sa kanila. Kaya naman sabi nito na kung ganun ay kikita na lang ito para sa mga karne ng kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pagkatay sa mga ito. Sabi naman dito ng kasama niya na vice leader ng Red Sand Hideout na si Nuyang Jin, na kung maari ba niyang makita kung talaga ba na may makukuha sila dito na kahit ano o wala. Dahil ang paggalpi sa mga ito ay natitiyak niyang may maidudulot na kita sa kanila, kung mayroon man. Sabi naman dito ng pinuno ng Mount Wufeng Hideout na ang Merchant Union na kanilang kasama ay wala ng kahit na ano dahil sa ibinigay na nila ang lahat sa kanya. Tinanong naman siya ni Yang Gak na kung ano naman ang patungkol dito. Sabi ng pinuno nila na mukhang mas maganda na bigyan nila ng pera ang mga ito. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Yang Gak dahil sa sila ay talagang mga magnanakaw na mula sa Bandit Union at hindi sila talagang taga Soaring Dragon School. Kaya naman ay napatanong na lang ito na kung ano naman kaya ang gagawin nila dito,
dahil kung magpipilit ang mga ito at lalapit sa kanila para kuhanin ang kanilang mga kagamitan ay makikita ng mga ito ang kanilang mga muka, at kapag ang isang labanan ay naganap dito, ay kailangan nilang kaharipan ang malaking problema bago maganap ang Bandit Union Tournament. May ibinulong naman sa ating bida ang isa nitong kapatid sa bandido na babae patungkol sa itsura ng mga bandidong hamarang sa kanila, na sumagot naman ng kung ano si Yonjuka, at dahil dito ay biglang nagkaroon ng tawanan sa kanilang grupo. Sa likudan naman ng mga ito ay nag-uusap pa din ang dalawa, sabi ng kanilang pinuno na ibigay na lang nila ang hinihingi ng mga ito bago pa mauwi sa hindi maganda ang mga nangyayari, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na nagsasayang lamang sila. Sinang-ayunan naman niya ito ngunit sabi nito na naisip niya kung anong maaring mangyari kapag ginalit ng mga ito ang ating bida na si Yonjuka. Sabi naman dito ni Yanggak na alam naman niya ito at hindi din niya nais na mapunta sila sa ganung sitwasyon. Naiinis naman ang pinuno ng mga Red Sand Hideout sa nakikita niya at napapasabi na may lakas pa ng loob ang mga ito na tumawa sa kabila ng kanilang kinakaharap na sitwasyon, at ang kanyang Mount Bagong Vice Hideout leader na si Nuyang Jin ay mukhang nakakatawa para sa mga ito, at mukhang ang mga bastardo na ito ay kailangan na bigyan ng leksyon. Nang bigla naman na nagulat sila Yanggak sa sinabi ng pinuno na tingin ba ng mga ito na kung hindi sila nakikita nito sa malayo, at tinatanong na kung ano ang hawak ng mga itong gintong salapi, at mukhang sinusubukan ng mga ito na magsinungaling sa harapan ng kanilang Red Sun Hideout. Sumagot naman dito ang dalaga at sinabi na hindi naman sa ganon, ngunit ang mga gold coins na ito ay hindi na nila pagmamay-ari pa, kaya naman wala na talaga silang maibigay sa mga ito na kahit na ano. Nagalit naman dito ang vice leader ng bandido at tinatanong ang mga ito na kung pinagtatawanan ba siya ng mga ito. At isang kahihiyan para sa kanila na hindi nila maintindihan ang nangyayaring sitwasyon nila ngayon. Kaya naman ay sinabihan niya ang mga ito na ngayon ay katapusan na nila. Dahil sa hindi na sila maari pa na makatawid pa dito. At kahit na ibigay pa nila ang kanilang nais, matapos ay tinanong naman nito ang ating bida at ang kasama nitong babae na kung ano ba ang nakakatawa at hindi sila kayang pigilan para dito. Galit naman nitong sinabi na maswerte sila ngayon dahil sa ang kanilang mga ulo ay nakadikit pa sa kanilang mga katawan. Subalit, ngayon na nakatagpo na nila ito ay hindi na sila makakapagdasal pa para sa kanilang swerte, at kahit patawagin pa nila ang kanilang mga magulang, nang bigla naman itong napatigil sa kanyang mga sinasabi dahil sa may gintong barya na tumama sa kanyang noo, nagulat naman dito si Yanggak dahil sa hindi nito napansin na kung kailan pa nawala ang mga barya na kanyang hawak. Nakita naman ng pinuno ng Red Sand Hideout ang pagtalsak sa di kalayuan ng kanyang vice leader sa bandido. Sa isip nito na hindi man lamang niya napansin na umatake ang mga ito, kaya naman ay sa tingin niya na mayroong isang martial arts master sa isa sa mga ito. Napasabi naman dito ang pinuno ng Mount Hafeng Hideout na sa ganito din pala mauuwi ang lahat. Matapos ay sinabi naman dito ni Yonjuka na mukhang ang mga ito ay hindi marunong nagalangin sila. Sabi pa nito na wala siyang pakialam sa mga sinasabi nito kanina, ngunit hindi dapat nito dinamay ang patungkol sa kanyang mga kapatid sa bandido bilang ang kanyang pamilya. Matapos nito ay bigla naman na may tumalsik na isang piraso ng gintong barya sa noo ng pinuno ng Red Sun Hideout, at maging sa kanyang mga kasamahan ay hindi rin nakaligtas sa galit na mayroon sa ating bida. Sa nangyari naman ay nag-utos ang kanilang pinuno na takpan ng mga ito ang kanilang mga muka, dahil sa hindi nila alam kung kapag nawalan ba ng malay ang mga ito ay makakalimutan ba nila ang kanilang mga muka, ngunit sabi naman dito ni Yanggak na huli na para dito. Dagdag pa nito na ang kanilang kapatid na si Yonjuka ay lantaran ng isinali ang kanyang sarili sa gulo, kaya naman ay sa paanong paraan na hindi maaalala ng Red Sun Hideout ang patungkol dito, dahil sa ang magaganap na patimpalak ay gaganapin na sa loob ng 2 araw magmula ngayon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.